Hoy, 10 taon kang nakikain at nakitira sa bahay namin ng libre. Kung aalis ka, siguraduhin mong malinis. Huwag mo kaming mamalasin sa pag-iyak-iyak mo diyan. Nginisiyan ng biyanan ang manugang, sabay-saboy ng magaspang na asin sa mukha nito. Sa pagpilit niyang imulat ang mahabding mga mata, nakita niya ang kanyang asawa na nakaagbay sa kabit nito, kapwa humahalahak. Pumasok ka ritong pulubi ka lang, kaya natural lang na palayasin kang walang-wala. Yan ang bagay sa iyo. Huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Marahan at eleganteng pinakpagan ng manugang ang asin sa kanyang damit at dahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone. Nay, darating ang araw na pagsisisihan ninyo ang sandaling ito habang buhay at luluha kayo ng dugo. Makalipas ang ilang sandali, isang itim at mamahaling sedan ang marahang pumasok sa parking lot ng korte. Ito ang simulan ng kwento kung paano binuksan ng manugang na nagsilbi bilang isang utusang walang bayad sa lubgang 10 taon ang impyernong nakakahalaga ng 20 milyong piso. Bago magsimula, pindutin ang subscribe at like at mag-comment kung saan ka nakikinig para sa isang shoutout. Buklatin na natin ang talaarawan ng buhay. Ibalik natin ang oras, 10 taon ang nakalipas. Noong 2013, sa isang mainit na taxibol, ako ay eksaktong 24 na taong gulang. Noon, isa akong intern sa marketing department ng isang kilalang food and beverage company sa Makati. Gabi-gabi akong nakpupuyat, lumuluhang dugo para makabuo ng mga proposal at pumapasok kahit Sabado at Linggo na pahinga ng lahat. Kahit na taga-timpla lang ako ng kape ng mga senior ko, nananatiling nagningning ang aking mga mata, sabik na matuto ng kahit ano. Panahon iyon ng purong pasyon at kabataan, mahal na mahal ko ang trabaho ko. Ang makita ang planong pinahirapan ko na maging isang TV commercial at panoorin ang mga taong pinipili ang produkto na minsa grocery dahil sa commercial na iyon hindi nyo alam kung gaano kasaya at kapanapanabik ang lahat ng iyon para sa akin. Balang araw, ilalagay ko ang pangalan ko sa pinto ng marketing director ng kumpanyang ito. Iyan ang palagi kong ipinapangako sa sarili ko habang umiinom ng delatang kape sa rooftop ng opisina. Pero noong taksibol na iyon, nakilala ko si Marco De Leon, ang lalaking tuluyang bumago sa takbo ng buhay ko. Galing siya sa Cebu City, panganay na anak ng isang pamilyang De Buena Familia doon. Ang kanyang ama ang nagmamay-ari ng De Leon Medical Clinic, isang kilala at malaking klinika sa pusong lungsod. Nagkakilala kami sa isang blind date na inayos ng kaibigan ko sa kolehiyo at ang una kong impresyon sa kanya ay talagang kahanga-hanga. Matangkad, magaling magsalita at magalang. Higit sa lahat sa buong pag-usap namin, palagi niyang binabanggit ang kanyang magulang at nakababatang kapatid na nagpapakita kung gaano siya kamahal at responsable sa kanyang pamilya. Isabella, prangka akong tao at wala akong itinatago, sabi niya. Love at first sight. Pwede ba tayong maging seryoso? Nabihani ako sa kanyang diretsong pandiligaw. 3 buwan na kaming makasintahan ng isang araw. Habang papalipas na ang panahon ng pamumulaklak ng mga puno, seryoso niyang hinawakan ang kamay ko at nag-propose. Kailangan ko nang bumalik sa Cebu sa susunod na buwan. Tumatanda na si Papa at oras na para ako na ang mamahala sa klinika. Sumama ka sa akin. Pakasalan mo ako. Natulala ako. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip kong iwanan ang Maynila. Katatapos lang ng mahirap kong internship at malapit na akong maging regular na empleyado, isang pangarap na matagal kong hinintay. Nagsisimula pa lang ako sa trabahong gusto kong gawin habang buhay sa kumpanyang pinapangarap ko, tapos bigla na lang, Cebu, isang lugar na wala akong ibang kakilala, pero ang panunuyo ni Marco ay napakatamis at mapilit. Hindi ko sinasabing talikuran mo ang pangarap mo. Titiyakin kong magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin sa Cebu.
Ayaw din ni mama na nakakulong lang sa bahay ang manugang niya. Ang gusto niya ay isang manugang na matalino at may sariling kakayahan tulad mo. Maniwala ka sa akin, ako ang bahala sa iyo. At ako, na isang hangal, ay naniwala sa matatamis na pangakong iyon. Gabi bago ang kasal, habang nag-impake sa maliit kong apartment sa Maynila, inalif ko ang aking sarili. Sige na, para na rin itong bakasyon sa Cebu. Mag-enjoy kami sa honeymoon. Kapag stable na si Marco, pwede naman akong bumalik dito at magtrabaho ulit. 24 Pascals lang naman ako. Hindi naman siguro malaking kawalan kung matitigil ang karir ko ng sandali. Kaya ko namang magsimula ulit. Hindi ko alam noon kung gaano kapusok at katanga ang pag-isip na iyon. Ang kasal namin sa Cebu ay bongga at pinag-usapan. Nalaman ko na ang biyenan kong si Corazon de Leon ay isang kilalang socialite at mataas ang tingin sa sarili sa kanilang komunidad. Ang De Leon Medical Clinic, nang aking hihi ay sikat sa buong siyudad at si Mrs. De Leon mismo ay matagal nang naging pangulo ng isang local women's club, kaya malakas ang kanyang boses sa lipunan. Kaya naman, karamihan sa mga bisita sa kasal ay galing sa panik nila, mga kilalang personalidad sa Cebu, mga kaibigan niyang mayayaman at mga matatagal ng pasyente ng klinika. Rinig ko ang bulungan ng mabisita habang tinitignan ako. Naku, di ba taga Maynila yang breeder? Nagtatrabaho daw sa isang malaking kumpanya. Bakit naman siya napatpat dito sa probinsya? Di ba guwapo si Marco natin, ang galing pumikot parang si Eva? Pero kaya-kayang pakisamahan niyan ang ugali ni Senyora Corazon. Pinilit ko na lang ngumiti at balewalain ang mga matatalim na salitang iyon. Ngunit sa unang gabi pa lang ng aming pagsasama, may kakaiba na sa hangin sa loob ng bahay. Hindi pa man ako nakakatulog ng maayos. Madaling araw pa lang ay kinatok ng biyenan ko ang pinto at tinawag ako sa kusina. Isabella, sa pamilyang ito, maaga kaming kumakain ng almusal, 6:00 ng umaga, araw-araw. Manugang ka ng pamilyang ito, kaya alam mo na ang gagawin mo, di ba? Maksaing ka na. Nagulat ako, pero pilit akong ngumiti. Opo, Nay. Ako na po ang maghahanda ng almusal, pero pagkatapos ko pong ayusin ang mga gamit ko, magsisimula na po akong maghanap ng trabaho, baka dito sa Cebu o kahit remote work para sa kumpanya ko sa Maynila. Napag-usapan na po namin ni Marco ito bago kami kasal. Minore di. Sa isang iglap, ang mamong mukha ng biyenan ko ay naging mabangis. Maynila, sa tingin mo ba'y kaya mong magkomute araw-araw papuntang Maynila? Alam mo ba kung gaano kalayo yon? At kung magtatrabaho ka sa labas, sino ang mag-asikaso sa mahal naming si Marco? Sino ang magluluto ng pagkain niya? Sino ang mag-aasikaso sa clinic reception simula bukas? Matuto ka munang maging isang mabuting asawa at manugang para akong sinampal. Nang gabing iyon, kinalabit ko si Marco at maingat na nagtanong, "Babe, bakit parang galit si Mama noong binanggit ko ang pagtatrabaho ko? Parang ayaw niya akong payagang magtrabaho. Di ba nangako ka sa akin? Sabi mo na kausap mo na siya." Inis na humarap sa kabilang direksyon si Marco. Isa naman, maghintay ka lang muna. Kailangan din ni Mama ng panahon para masanay na may manugang na siya. Isang araw ka pa lang dito sa bahay. Huwag ka namang atat. Sumunod ka na lang muna sa gusto niya. Ang tanong kong hanggang kailan ako maghihintay? Ay sinagot lang niya ng pagod ako at huwag kang mainip. Ang sandal na iyon ay naging 10 araw, naging 1 buwan at tuluyang naging 10 taon. Ang aking maningning na pangarap sa edad na 24 ay malagim na nailibing sa lupangan Cebu. Hindi ko na halos matandaan kung paano lumipas ang unang taon ng aming kasal. Para akong isang manika na desusi,
bumabangon tuwing alas 6 ng umaga para mahanda ng almusal. Ang mapiling biyenan, ang tahimik na biyenan, ang isip batang asawa at ang kapatid niyang si Clarissa na paminsan-minsan ay umuwi para magrena-renahan pagkatapos kong magain para sa kanilang apat. Wala na akong oras kahit para sa isang tasa ng kape. Kailangan ko nang tumakbo papuntang klinika. Walang katapusang pagtanggap ng pasyente, pagsagot sa telepono, pag-asikaso sa mga matatandang pasyente, pag-ayos ng magamot at maging ang paglilinis ng waiting area at banyo, lahat ay naging responsibilidad ko. Kahit may manurs at staff na sumusweldo, iginit ng biyenan ko na dapat pamilya ang nasa harapan para hindi mawala ang pera at magtiwala ang mapasyente. Siyempre, ni isang kusing ay wala akong sahod. Isa, pamilya ka na namin. Bakit ka hihingi ng sahod na parang ibang tao? Hindi na bibilangan ng pera ang makapamilya. Sa huli, itong buong klinika ay sa inyo rin naman ni Marco mapupunta. Isipin mo na lang na tinutulungan mo ang negosyo ng pamilya. Pagkatapos ng 10 oras na pagtatrabaho sa klinika, pag-uwi ko, ay sasalubungin ako ng isa pang set ng gawain. Magluluto ng hapunan, maghuhugas ng sandamakmak na plato, maglilinis ng buong bahay at magtutupi na labada ng 5 tao. Kadalasan, hating gabi na ako natatapos. Ang makamay ko ay laging magaspang at bitag-bitag dahil sa magkemikal at gamot. At si Clarissa, nag-aaral daw siya ang Magic News anchor sa Maynila pero umuwi siya kapag kapos na sa pera at kung ano-anong inutos sa akin. Is greater than Ate Isa. May first round audition ako sa isang local TV station. Di ba magaling kang magsulat dati sa marketing? Ayusin mo naman itong bio at proposal ko. Gawin mong astig. Kailangan ko na bukas, ha? Kapag tumanggi ako dahil sa sobrang pagod, agad siyang magsusumbong sa ina niya. Is groter dan ma. Si ate lahing pakot. Konting pabo lang ang damot-damot. Parang hindi tayo pamilya. Sa huli, kahit bumabagsak na ang talukap ng aking mamata sa antok, ako pa rin ang nag-aayos ng kanyang mapapel hanggang madaling araw. At ang asawa kong si Marco na siyang nakdala sa akin sa impyernong ito, ipinasa niya ang lahat ng gawain sa klinika sa kanyang ama habang siya ay abala sa networking. Maga meeting sa Chamber of Commerce, reunion ng high school, golf kasama ang mga kaibigan. Gabi-gabi siyang umuwing amoy alak at kakaibang pabango ng babae. Minsan, hindi ko na natiis at umiyak ako sa kanya. Marco, hindi ko na kaya, sobrang hirap. Trabaho sa klinika, gawaing bahay, pati si Clarissa inaasikaso ko. Parang magkakaroon na akong depression. Pero para lang siyang nagtataboy langaw. Isa naman, kausapin mo si mama kung nahihirapan ka. Ang trabaho ko ay makipag, ugnayan sa mga importanteng tao. Iyan ang mahalaga para sa negosyo natin dito sa Cebu. Bakit ba sarili mo lang lagi ang iniisip mo? Kahit sabihanan ko, ang tanging sagot sa aking mahinaing ay masasakit na salita. Hoy, lahat ng manugang na nakatira sa biyanan ay ganyan ang buhay. Ganyan din ako dati. Pinapakain ka, pinapatulog, ano pa ang reklamo mo? Masyado kang naging malambot at makasarili dahil lumaki ka sa Maynila. Tumahimik ka na lang at magtrabaho. Sa huli, tuluyan na akong nanahimik. Wala akong kaibigan sa Cebu na mapagsasabihan ko. Ang makaibigan ko sa Maynila ay mga manager na at kapag tumatawag ako, ang sabi lang nila, ano ka ba? Asawa ka ng may-ari ng klinika. Ang yaman mo na, nagrereklamo ka pa. Sa mga magulang ko naman sa Laguna. Hindi ako makapagsalita ng totoo dahil baka marinig nila ang panginginig ng boses ko o ang pagtulo ng aking luha. Ganon lumipas ang isang taon ng impyerno kung saan tuluyan kong kinalimutan kung sino ako. At sa ikalawang taon ng aming kasal, isang malungkot na taglagas sa dilim ng aking kwarto. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamay at tahimik ngunit matatak na nangako sa sarili.
Hindi pwedeng ganito matapos ang buhay ko. Hindi ko hahayang mabulok ang kabataan ko bilang isang katulong ng mag-sariling taong ito. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong bawiin ang buhay ko. Noong 2015, sa isang gabing malamig ang hangin, 2 taon na akong nakakulong sa bahay na iyon. Lihim, tahimik, at maingat may sinimulan akong gawin. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog at humihilik ang asawa kong si Marco. Sa kabilang kwarto, maririnig ang ubong ng aking biyanan. Sa ilalim ng makapal na kumot, gamit ang liwanag ng cellphone, muli akong nagbuklat ng libro at nakinig sa mga online lecture. Hinaan ko ang brightness ng screen at naglagay ng isang earphone para walang makarinig. Ito ay isang online course sa marketing. Mula sa mga batayang kaalaman na natutunan ko bilang intern, dinakdagan ko ito nga magabagong trend sa SNS marketing, data analysis at local branding strategies para akong isang tuyong espongha na sumisipsip ng tubig. Kahit pagod na pagod sa magapong trabaho sa klinika, ang isip ko ay puno ng marketing. Sa mga panahong iyon, isinusulat ko ang bawat ideyang pumapasok sa isip ko sa mga lumang reseta, sa likod ng supot ng gamot o kahit sa palat ko. Dun ko natuklasan ang isang mahalagang bagay. Karamihan sa mga pasyenteng na klinika ay 60 anyos pataas, pero napansin kong unti-unting dumarami ang mga pasyenteng nasa 30s at 40s, mga batang profesional. Ayaw nila maghintay ng matagal. Mayroon din silang impresyon na ang klinika ay luma at nakakatakot. Biglang tumibok muli ang puso ko bilang isang marketer. Ito na ang pagkakataon. Ito ang gintong oportunidad para baguhin ang lahat. Gabi-gabi, sa likod ng mga reseta, bumuo ako ng isang perpektong marketing plan. De Leon Medical Clinic. Proposal para sa pag-akit ng mga batang pasyente at pagpapalaki ng kita. Kasama rito ang paggawa ng SNS channels, pagsusulat ng mga health articles para kay Marco para magmuka siyang eksperto, at pag-implementa ng online booking system para mabawasan ang waiting time. Ito ay isang planong siguradong magdodobel ng kita ng klinika. Ngunit wala akong balak na ibigay ang napakagandang planong ito sa aking biyenan o sa tamad kong asawa. Gagamitin ko ito para sa aking sariling layunin. Sa 3 taon ng kasal, tumawag ako sa isang senior ko sa kolehiyo na may-ari ng isang malaking marketing consultancy firm sa Maynila. Kuya, kamusta? Nag-aral ako ngayon ng medical marketing at local branding. Baka may freelance projects ka diyan na pwede kong gawin from home. Kahit magpuyat ako, garantisadong pulido ang gawa ko. Is less than. Nagulat siya. Isa, di ba nasa Cebu ka? At asawa ka ng may-ari ng klinika, bakit ka pa magtatrabaho? Anong plano mo? Humikpit ang hawak ko sa cellphone at buong tapang na sinabi, Kuya, hindi ko pwedeng gamitin ang tunay kong pangalan. Pwede bang gumamit ako ng alias? Natawa siya. Anong kalokohan yan? Seryoso akong sumagot. Hindi po ito kalokohan, kuya. Ito ang 10 taong plano ko para mabuhay. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aking sikreto at delikadong dobleng buhay. Sa umaga, ako pa rin si Isabela De Leon, ang walang bayad na alipin sa De Leon Medical Clinic. Nagigising ng alas 6, nagluluto, nagtatrabaho sa klinika at naglilinis ng bahay. Ngunit pagsapit ng hating gabi, kapag tulok na ang lahat, nagiging ibang tao ako. Isang freelance marketer mula sa isang kilalang kumpanya sa Maynila. Ang alias ko, Belle Reyes, isang matalinong paglalaro sa aking panggalan. Hindi alam ng kliyente ko na ako ay isang pagod na may bahay na nakakulong sa isang probinsya. Ang kilala lang nila ay isang mahusay at mabilis na marketer. Ang una kong proyekto ay maliit lang. Pag-manage ng social media para sa 3 maliliit na kainan sa Visayas na may sahod na P15,000 kada buwan. Para sa akin, mas mahalaga pa yon kaysa sahod sa malaking kumpanya.
Lihim akong nagbukas ng bank account na ipinadala sa address ng mga magulang ko sa Laguna. Time-tim kong sinabihan si Mama, "Ma, may ipapadala akong ATM card diyan. Itago niyo po. Huwag niyong sasabihin kahit kanino, kahit kay Papa." Nag-alala siya, "Anak, anong nangyayari? Pinahihirapan ka ba diyan?" Kahit gusto kong umiyak, masaya kong sinabi, "Hindi po, Ma. Para lang po sa ipon ko ito na hindi alam ni Marco. Kailangan kong sarili kong pera. Hindi para sa bag o sapatos, kundi para sa isang malaki at matibay na pundasyon para makalaya sa impyernong ito." Sa ika-4 na taon, ang kita ko bilang freelancer ay umabot na sa 75,000 kada buwan. Sa ika-5 taon, higit po 150,000 na. Isang local cafe branding project na ako ang may hawak ay sumikat sa social media at nagsimulang pag-usapan ang pangalan ko. Nagsimula na akong hanapin ng mga negosyante sa buong Visayas. Siyempre, walang nakakakilala sa aking mukha. Nang makaipon ako ng sapat na pera, pumasok ako sa real estate. Dahil sa pag-aral ng mga lokasyon para sa marketing, natutunan kong makita kung saan umunlad ang nga lugar. Sa ika-6 na taon, sinugal ko ang lahat. Bumili ako ng isang maliit na commercial unit sa isang lugar sa Cebu na malapit ng i-develop. Ginamit ko ang ipon ko at umutang sa bangko, pero hindi ako natakot. Walang kamalay-malay ang biyanan at asawa ko na may ari-arian na akong nakapangalan sa akin. At tama ang hinala ko. Makalipas ang 2 taon, matapos i-anunsyo ang pagtatayo ng isang bagong kalsada, dumoble ang halaga ng property ko. Habang lumalaki ang pera ko sa bangko, gumaan ang bigat ng mapanlait na tingin ng biyanan ko. Ika-7 taon ng kasal, dumating ang 2020 at ang pandemya, niyanig ang buong mundo. Walang pinili ang COVID-19. Maging ang De Leon Medical Clinic ay tinamaan. Ang dating laging puno ng pasyente ay nilangaw. Bumagsak ang kita. Dahil dito, lalong naging mainitin ang ulo ng biyanan ko at ako ang laging napagbubuntunan. Es mayor que hoy, Isabella. Bakit ganito na lang ang kita na klinika? Hindi ka kasi marunong makasikasong pasyente. Tamat ka. Sinisira mo ang pamilya namin. Natawa na lang ako sa isip ko. Kung gugustuhin ko, kaya kong triplehin ang kita ng klinika sa loob lang ng 1 buwan. Puno ang laptop ko ng marketing plan para sa ganitong krisis, pero hindi ko sasayangin ang talento ko para sa kanila. Ang krisis nila ay naging oportunidad ko dahil sa pandemya. Maraming negosyo ang naksara at nakbenta ng kanilang maari-arian sa murang halaga. Gamit ang daan-daang libong ipon ko, at ang unang property ko bilang collateral, nakakuha ako ng malaking loan. At bumili ako ng isang commercial building sa mismong sentro ng Cebu. At saan matatagpuan ang building na yon, magugulat kayo. Katabing-katabi lang ng De Leon Medical Clinic. Sa katunayan, ang parking lot at isang bodega, klinika ay nasa loop ng lupang pag-ari ng building na binili ko. Buwan-buwan silang nagbabayad ng renta sa isang property management company. Walang kamalay-malay na ang tunay na may-ari ng building ay ang manugang na araw-araw nilang inaapi. Hindi nagtagal, napansin ko ang pagbabago sa kilos ni Marco. Gabi-gabi siyang pumupuslit sa banyo dala ang cellphone niya. Palagi siyang may dahilan para mag-overnight o umuwi ng late. Ang dating amoy ng pabango niya ay napalitan ng isang cheap na pabango ng babae. Nasusuka ako habang pinapanut siyang nag-ayos sa salamin. Madali lang sanang kumuha ng ebidensya, pero hindi ako nagmadali. Kailangan kong maghintay. Ayon sa plano ko, may 3 taon pa bago ko isagawa ang aking checkmate. Ika-8 taon ng aming pagsasama, isang bagong nurse ang pumasok sa klinika. Ang pangalan niya ay Hana Villanueva, 29 taong gulang. Hindi taga Cebu, galing daw sa Iloilo. Mula pa lang sa unang pagkikita namin, may masama na akong kutob. Kakaiba ang tingin at boses ni Marco kapag kausap niya si Hana. Sa ibang staff, masungit siya, pero kay Hana, napakalambing at napakabait.
Hana, mukhang pagod ka na. Umuwi ka na ng maaga. At sasagot naman si Hana nang may pabebe ng ngiti, is greater than Naku sa Marco. Okay lang po ako. Kayo po ang mukhang pagod. Gusto niyo pong kape, is less than, mabilis din ang babaeng ito. Sa mga matatandang pasyente, napakabait niya. Sa biyenan ko, parang tunay na anak kong umarte. Isang araw, sinabi sa akin ng biyenan ko, Isabella, tingnan mo si Hana. Ang sipak at ang galing makisama. Ikaw na manugang, parang kang palamuti diyan. Matuto ka naman sa kanya. Gusto ko nang sumabok sa galit, pero ngumiti na lang ako. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako, oras na para tapusin ang palabas na ito. Tinawagan ko ang senior ko, Kuya, handa na akong mag-full time. Itatayo ko na ang sarili kong kumpanya gamit ang tunay kong pangalan. Nagulat siya, sigurado ka na, paano ang biyenan mo? Opo. Hindi na ako magtatago. Kinabukasan, umupa ako ng isang maliit na opisina sa isang building sa Cebu. Itinayo ko ang Reyes Consulting Inc. Lihim kong inirehistro ang kumpanya sa pangalan ko. Siyempre, walang alam ang biyenan ko at ang naglolokong asawa ko. Para sa kanila, pariyan na naglolokong asawa ko. Ako pa rin ang sunod-sunurang manugang na nagluluto, naglilinis at nagtatrabaho ng walang bayad. Ikasiyam na taon, isang gabi ng 2022, alas 2 ng madaling araw. Biglang umilaw ang cellphone ni Marco at sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe. Kinuha ko ito. Ang pangalan ng nag-text, hawalang pag-alinlangan kong binuksan ito. Ang password, ang anniversary namin ang parehong petsa kung kailan ako nalinlang. Ang katanggahan niyang iyon ang magiging daan sa kanyang pagbagsak. Pagbukas kong chat, bumulaga sa akin ang isang napakarumi at nakakadiring katotohanan. Daan-daan libu-libong mensahe, mga litrato nila sa mga resort at hotel tuwing weekend, mga larawang nagahalikan at nagyayakapan, at ang pag-usap na nakpatigil sa mundo ko, Hana, babe, kailan mo hihiwalayan yang asawa mo? Pagod na akong magtago. Paano kung mabuntis ako? Marco, konting tiis na lang, love. Hinihintay ko lang na may lipat sa akin ni Papa ang klinika. Kapag nangyari yon, palalayasin ko na siya. Ikaw lang ang mahal ko. Hana, talaga, pakakasalan mo ako, ha? Paano kung humingi siyang pera? Marco, hahaha, anong pera? Pumasok siyang walang-wala, lalabas siyang walang-wala. Walang kuwenta yon. Ibinalik ko ang cellphone. Akala ko maiyak ako o magagalit, pero naging kalmado ako para akong nakabuo ng isang komplikadong puzzle. Pumasok ako sa banyo, nilok ang pinto at isa-isang kinunan ng screenshot ang lahat ng pag-usap nila. Sinesave ko sa email ko at sa isang encrypted cloud storage. Walang panginginig sa mga kamay ko. Ang isip ko ay kasing linaw ng yelo. Kinamagahan, nagluto ako ng kanilang paboritong almusal. Habang kumakain si Marco, nagsalita ako. Marco, gusto ko nang makipag-hiwalay. Natigilan siya. Ano? Hiwalay? Pagod na ako. Ayoko nang magsilbi sa inyo. Maghiwalay na tayo ng tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sige, pero linawin ko lang ha. Huwag kang asa ng kahit anong pera o ari-arian. Pumasok ka ritong walang dala, kaya aalis ka ring walang-wala. Okay? Sa loob-loob ko, nakdivang ako. Pero sa labas, nakmukha akong kava-ava. Sige, wala akong hihinhin. Pirmahan mo lang ang papeles. Tuwang-tuwa si Marco. Tumakbo siya sa sala at tinawag ang kanyang ina. Ma, si Isa gustong makipaghiwalay. Siya na mismo ang alis at wala raw siyang hihingiin. Ang itsurang biyenan ko pagpasok sa kusina ay hinding-hindi ko malilimutan. Pilit niyang tinatago ang kanyang tuwa, pero ang kanyang mata at pisngi ay nagbubunyi. Magaling, Isabella, natauhan ka rin, mas mabuti nang maghiwalay kayo ng maayos.
Pero tandaan mo ha, pag-alis mo damit mo lang ang dadalhin mo, walang gamit dito sa bahay ang gagalawin mo. Ngumiti ako at tumango. Opo, Nay. Sa isip ko, lilinisin ko ang lahat. Hanggang sa kaluluwa ninyo, ubusin ko kayo. Itinakda ang petsa ng aming annulment hearing. Nobyembre 15, 2023. Mula sa araw na iyon, sinimulan ko ang huling paghahanda para sa aking 10 taong plano. Una, kumuha ako magaling na abogado. Hindi sa Cebu, kundi sa Maynila, isang kilala at walang awang annulment lawyer, si Ate. Paulo Jimenez is greater than attorney. Hindi ako pumunta rito para lang sa ilang libong danyos. 10 taon kong pinahandaan ito. Gusto ko silang wasakin ng legal at walang lusot. Nang makita ni Ate Jimenez ang mga ebidensya at listahan ng aking mga ari-arian, hindi siya makapaniwala. Miss Reyes, totoo po ba ang lahat ng ito? Opo, lahat yan ay legal at akin. Napailing ang abogado. Grabe, para silang tatamaan ng kidlat sa katanghalian. Ngumiti ako. Siyempre, 10 taon kong binuo ang bombang yan. Pangalawa, inayos ko ang kontrata ng building ko. Ang lease ng klinika para sa parking lot at bodega ay magtatapos sa Disyembre 1, 2023, eksaktong 15 araw pagkatapos ng aming annulment. Perpektong tiempo. Pangatlo, ipinaimbestigahan ko si Hana. Kumuha ako ng isang private investigator mula sa Davao. Pakalipas ng 1 linggo, natanggap ko ang report. Si Hana pala ay natanggal sa dati niyang trabaho sa isang klinika sa Iloilo dahil nahuli siyang may relasyon sa may-ari na may asawa. Kasama sa report ang mas CCTV footage nila ni Marco na pumapasok sa mga motel. Ngumiti ako. Perpektong bala. Gabi bago ang hearing, parang may fiesta sa bahay ng Madeleon. Rinig ko sa sala ang biyenan ko na kausap si Clarissa sa telepono. Clarissa, pumunta ka sa korte bukas ha. Palalayasin na natin ang lintik na babaeng yan. Bumili na ako ng 1 kilong asin para itaboy ang malas. Habang nahuhukas akong plato, narinig ko ang lahat. Sigalang, Nay, maksaboy kayo. Tignan natin kung sino ang mas mahahapdyan bukas. Nang gabing iyon, tinext ko si Ate Jimenez. Bukas na ang grand finale. Ihanda niyo na ang lahat. Sumagot siya agad. Yes, Miss Reyes, CEO. See you at the courthouse. I will deliver the most elegant checkmate for you. Hindi ako makatulog, pero hindi dahil sa kaba. Para akong isang estudyanteng sigurado ng papasa sa bar exam. Isabela, bulong ko sa sarili ko. Bukas na. Bukas. Tapos na ang lahat. Nobyembre 15, 2023. Gumising ako nga alas 6 at nahanda na almusal. Ang huling almusal na ihahain ko para sa kanila. Habang kumakain, nagyabang si Marco. Hoy, alas 2 sa korte, ha? Huwag kang mak-inate umalalate. Sumabat ang biyenan ko. Isabella, damit mo lang ang dala mo pag-alis, ha? Naintindihan mo? Opo, Nay. Pumasok ako sa kwarto at nag-impake sa isang maliit na maleta. Ilang damit, toiletries at ang folder na naglalaman ng script na aking paghihiganti. Pagdating ng alas 11, lumabas ako. Nay, alis na po ako. Nginisiyan ako ng biyanan ko. Wala nang balikan, ha? Huwag ka nang magpapakita dito. Asahan niyo po. Pagsara ng pinto. Natapos na ang 10 taon kong pagiging alipin. Dumiretso ako sa isang cafe malapit sa korte. Nandun na si Ate Jimenez, Miss Reyes. Let's do a final weapons check. Inilatag niya ang dokumento. Is greater than unang bomba. Ang commercial building sa tabi ng klinika. Title, Nakapangalan Sayo. Lease, Mag. Expire sa December 1. Pagkatapos ng hearing, ipapadala natin ang notice of eviction. Is less than tumango ako. Pangalawang armas. 2 pang commercial units sa ibang parte ng Cebu.
Pangatlo, ang iyong kumpanya, Reyes Consulting, na may annual revenue na 12 million pesos. At pangapat, ang iyong cash at stocks na nakakahalaga ng mahigit 5 million pesos. Tiningnan ako ng abogado, Ms. Reyes, sa 10 taon ko sa industriyang ito, ngayon lang ako nakakilala ng isang taong tulad mo. Sobrang galing at tata, ngumiti ako. 10 taon po akong lumuhang dugo. Kailangan kong maging matatag. Alas 2 NG hapon, nasa loob na kami NG Korte. Sa harap ko, si Marco at ang kanyang abogado. Sa labas, naghihintay ang kanyang ina at kapatid. Mabilis ang proseso. Annulment granted. Walang hatian ng ari-arian. Paglabas namin, sinalubong silang sigawan at palakpakan. Anak, sa wakas, malaya ka na, magpaparty tayo. Dumating din si Hannah na may dalang bulaklak. Es mayor que congrats, babe, atin ng mundo. Pati si Clarissa ay nang asar. Ate, ay, tita na pala, saan ka ngayon pupulutin? Sa ilalim ng tulay. Hindi ko sila pinansin at naglakat palabas. Hinintay ko sila sa baba ne hagdanan. Pagbaba nila, kumuha ne isang supot ne asin ang biyanan ko. Hoy, Isabella, para hindi mo kami mamalasin. At isinaboy niya ang asin sa mukha ko. Hindi ako kumibo. Dahan-dahan kong pinunasan ang mukha ko. Nagsalita si Marco, umalis ka na, pulubi kang dumating, pulubi kang aalis. Basan na Marco mamana, pulubi kang aalis. Wamanas, pulubi kang dumating. Tiningnan ko silang apat at malamig na sinabi, magsisisi kayong lahat. Simula ngayon, iyak kayo ng dugo. Natawa ang biyenan ko. Nagbabanta ka pa, wala kang ang pera, kinuha ko ang cellphone ko. Ati, Jimenez ngayon na. Mula sa parking, isang mamahaling kotse ang huminto at bumaba si Ati. Jimenez, kasama ang dalawang assistant, magandang hapon. Ako si Ati, Paulo Jimenez, legal counsel ni Miss Isabella Reyes. Theo, mayroon lang po akong ilang legal na anunsyo. Sumigaw si Marco, tapos na ang kaso. Anong kailangan mo? Inabot na abogado ang unang dokumento. Is greater than ito po ang notice of eviction para sa parking lot at bodega ng De Leon Medical Clinic. Ang kontrata ninyo ay hindi na i-renew. Is less than nagtaka si Marco. Is greater than bakit? Anong pakialam mo? Ngumiti ang abogado. Is greater than malaki ang pakialam ko. Dahil ang bagong may-ari ng building na iyan ay ang kliyente ko, si Miss Isabella Reyes. Is less than. Nanlaki ang mamatang ang biyanan ko. Ano? Sa kanya ang building na yon. Ipinakita ng abogado ang titulo ng lupa. Pangalan, Isabella Reyes. Paano? Saan ka kumuhang pera? Kalmado akong sumagot. Binili ko po 3 taon na ang nakalipas gamit ang sarili kong pera. Araw-araw niyo pong nakikita pero hindi niyo alam. Kumuha ulit ng dokumento ang abogado. Pangalawa, ito ang listahan ng ginastos ni Mr. Marco De Leon gamit ang credit card ng klinika sa mga bar, hotel at golf course. Isang malinaw na kaso ng embezzlement. Ipinadala na po namin ito sa inyong ama, si Dr. De Leon. Galit na galit po siya at pinapatanggal na kayo sa pamamahala ng klinika. Namutla si Marco. Hindi. Bakit? Dahil alam ng ama ninyo kung paano kayo nakpabaya at kung paano naksakripisyo si Miss Reyes ng 10 taon ng walang bayad. Umarap ang abogado kay Clarissa. Mayor que Miss Clarissa de Leon. Yung application nyo sa TV station, yung bio at proposal, hindi po kayo ang nagsulat, di ba? Si Miss Reyes po. Kung isusumbong namin ito bilang plagiarism at fraud, tapos na ang career ninyo, is less than nanigas si Clarissa. At sa huli, kay Hannah, is greater than Mrs. Oscom. Hannah Villanueva,
Ito po ang report tungkol sa pagkatanggal ninyo sa dati ninyong trabaho sa Iloilo dahil sa pakikiapid. At ito naman po ang report ng private investigator tungkol sa inyo ni Mr. De Leon, kumpleto sa litrato at CCTV footage. Pwede po kayong kasuhan ni Ms. Reyes ng adultery. Kriminal na kaso po iyon. Sumigaw si Marco, es mayor que Hana, totuba yon, may kalaguyo ka rin dati, es menor que nagsimula silang magaway. Sa uli, nagsalita ang abogado. Para sa kaalaman ng lahat, si Ms. Isabela Reyes ay CEO ng isang kumpanyang kumikita ng milyon-milyon. Ang kanyang nga ari-arian na nakakahalaga ng humigit kumulang 20 milyong piso ay kanyang sariling pinahirapan. Hindi ito conjugal property. Kaya Mr. De Leon, huwag na kayong mangarap na makahabol. Napaupo sa sahig ang biyenan ko sa mismong lugar kung saan niya isinaboy ang asin. Anak, paano mo nagawa ang lahat ng ito nang hindi namin nalalaman? Tiningnan ko siya. Ang dating matapang na mata ay puno na ngayon ng takot. Habang natutulog po kayo, nag-aral ako sa banyo. Habang nagsasaya po kayo, nagtatrabaho ako sa likod nega maga reseta. Dahil sa pagmamalupit ninyo, natuto akong lumaban. Nagtanong si Marco, Isa, plinano mo ba ang lahat ng ito? Tiningnan ko siya ng may pandidiri. Hindi, nung una, gusto ko lang mabuhay. Gusto ko lang makatakas sa inyo ng hindi pulubi. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas para magtagumpay. Kaya siguro dapat akong magpasalamat sa inyo. Lumuhod ang biyenan ko at hinawakan ang damit ko. Isabela, patawarin mo ako. Huwag mong paalisin ang klinika. Mamamatay kami sa gutom. Inalis ko ang kamay niya. Nay, ito ay usapang legal, hindi emosyon. Kausapin niyo ang abogado ko. Es menor que es mayor que pakiusap. 10 taon, ni minsan hindi kayo humingi ng tawad. Ngayon lang kayo nagsosorry dahil mawawalan kayo ng pera. Ayoko nang marinig yan. Tumalikot ako at nagsimulang mahlakat. Narinig ko ang sigaw ni Marco, Isabela, pero hindi ako luminghon. Naglalakat ako sa ilalim ng makapuno kasama si Ati. Jimenez, kamusta ang pakiramdam, Ms. Reyes? Tanong niya, gumaan, pero hindi ako masayang-masaya. Kalmado lang, normal po yan, sabi niya, dahil tapos na ang laban. Yan ang pakiramdam ng isang tunay na nagwagi. Tumingala ako sa langit. Isabela, nagawa mo, nakalabas ka sa impyerno. At sumagot ako sa sarili ko, ang galing mo. Salamat sa lahat. Lumipas ang panahon. 2024 na, bumalik ako sa Maynila. Ang dating 24 anyos na dalaga ay isa ng 34 anyos na CEO. Inilipat ko ang opisina ng Reyes Consulting sa isang magandang building sa BGC. Dahil sa aking karanasan, madali akong nakakuha ng mga kliyente sa Maynila na balik ang pagmamahal ko sa trabaho. Isang araw, dinalaw ko ang mga magulang ko sa Laguna. Pagpasok ko, niyakap ako ni Mama. Anak, alam kong nahihirapan ka. Rinig ko sa boses mo, hindi ka lang nagsasalita. Doon na bumuhos ang mga luhang 10 taon kong itinago. Ma, ayokong mag-alala kayo kaya hindi ako nagsasabi. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman kong ligtas ako. At ang mga De Leon, ayon sa mga balita, dahil sa pagkawalan ng parking lot, nalugi ang klinika at napilitang lumipat sa isang malayong lugar. Bumagsak ang bilang ng kanilang mga pasyente. Si Marco, naging tambay at nangungutang na lang. Si Hana, matagal na silang hiwalay. Ang biyenan ko, nawala na ang dating yabang dahil wala ng perang may panggastos. Hindi na ako naapektuhan. Sila ay maestranghero na lang sa buhay ko. Isang hapon,
Eksaktong 1 taon mula nang ako'y makalaya, nakaupo ako sa aking opisina, tanaw ang buong siyudad. Tumunog ang cellphone ko. Isang college student na minamentor ko is greater than Ate Isa. Bumagsak po ako sa final interview. Ang sama-sama po ng lube ko. Is less than, umiti ako at nag-reply. Is greater than magkita tayo. Libre kita ng kape. Sa cafe, umiyak siya. Ate, parang wala na akong pag-asa. Tiningnan ko siya. Ilang taon ka na? 22 po. Natawa ako. Alam mo ba, noong 24 ako, tinalikuran ko ang lahat para sa pag-ibig. 10 taon akong naging katulong. Akala ko katapusan ng mundo, pero habang natutulog ang iba, nag-aral ako. Habang nagpapabaya sila, nagtatrabaho ako at heto ako ngayon, isang CEO. Huwag kang susuko. Lahat ng paghihirap mo ngayon, magiging pundasyon mo yan sa hinaharap. Balang araw, magugulat ka na lang kung paano ka dinala ng mga pagsubok na yan sa kung nasaan ka na. Tumingin ako sa labas. Naalala ko ang 24 anyos na ako. Gusto kong sabihin sa kanya, Isabela, lahat ng luha at pagod mo, hindi na sayang. Yan ang nagpatatak sa iyo. Ang galing mo, binuksan ko ang notes app sa cellphone ko at isinulat ang aking na plano. Maghiring ng bagong staff, ibakasyon ang mga magulang sa Hawaii, tulungan ang menti kong makahanap ng trabaho. At sa huli, idinagdag ko, maging mas masaya araw-araw. Tumayo ako, marami pa akong gagawin. Ngayon, bukas, at nga darating pang maningning na araw. Noong sumakay akong eroplano, papuntang Cebu 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko akalain na ganito katamis ang magiging wakas. Ngayon, alam ko na walang nasasayang na oras. Ang magkapaghihirap sa pinakamababang parte ng buhay mo ang siyang magiging pinakamatibay mong sandata para maabot ang pinakamataas. Lumabas ako ng cafe. Ang sikat ng araw ay mainit at masaya. Isang napakagandang araw para magsimula muli.